Simula nang mauso ang internet at ang tinatawag nating social media, sa halip na mapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng magulang at anak, parami ng parami ang ebidensya na mas masama pa ang naidudulot nito, lalo na sa ating mga kabataan. Nariyan ang halos lahat ng kanilang oras ay binubuhos na lamang sa pagbabasa ng social media upload at panonood ng kung ano-anong video, kahit orasan ng pagkain at ng pagtulog. At ang pinakamasaklap para sa magulang ay ang matuklasan na ang kanyang anak ay naging biktima hindi lamang ng panggagahasa, kundi pati na ang pagkakalat ng sex video scandal na tampok ang kanilang inosenteng anak. Yan ang napapanahon at nakakakilabot na totoong kwento na ating matutunghayan ngayong gabi sa aming episode na pinamagatang The Rape Video Scandal. Salamat! Oo naman. Happy birthday, ate. Mamaya andito na yung tatay mo. Na-traffic lang yun sa pamamasada, ha? Ang ganda-ganda mo ngayon ah. Parang ang prinsesa. Nax! Grabe ka. Alam mo, galing mo talaga mambola, no? Bata ka pa lang yung bubola ka na eh. O dahil dyan, mamaya bibigyan kita ng pang-computer mo, 1 oras lang. Ay, ate, paano ako? Oh, ikaw din! O siya, sige. Mamaya 1 oras din. Ay, Tigisa kayo. nako, Ivy. Kinukonsinti mo yung mga kapatid mo, ha? Sa pag-internet nila. Mamaya, doon sila nakakita ng kalaswaan sa computer. Lagot ka sa tatay mo. Nay, parang ako yata yung malalagutan ng hiningit. Tingnan mo yung damit ko. Kahit ko pa yung suman, balot na balot ako. Bagay na bagay sa'yo. Hayaan mo na yung tatay mo at conservative yun. Ang ganda nga. Oh, lumalabas yung kaputian mo. Oh, tsaka bagay nga dito sa party. Oo, Martina. Ang mukha kang lobo. Ito yung lipstick. Mukha kumain ka kasi ikaw, huwag mo siyang kagawa ng pagkain. Hey! Happy birthday! nakarating ko na. Pasensya na kayo ha. Happy birthday! Pasensya na. Late ako. Alam niyo naman ang traffic. Diba? Ano, nagsimula na ba ang birthday party? Halika na. Oo, nahipa na yung kandila pero gusto pa lang Halika na. Kain na tayo. Kain na tayo. Punta kayo kaagad. Isang simpleng pamilya lamang sila at bukod tangi ang pagmamahalan ni na Daniel, Eloisa, Vincent, Alvin at ang kanilang unika ihang si Ivy. Isang taxi driver si Daniel at nagtitinda naman ng pagkaing dagat sa palengke si Eloisa. Maayos nilang naitataguyod ang kanilang mga anak. Noon pa man, labis-labis na ang pag-iingat at pag-aalala ni Daniel sa kanyang dalagang si Ivy. Kami ng nanay mo, magugustuhan mo yan. At saka isa pa, minsan ka lang naman magsi-16. Kaya, ayan, pinagpilitan kong mabili yan. Alam ko magugustuhan mo yan. Buksan ko na ba? Yes! Buksan ko na. Talaga? Talaga po, pinapayagan niyo na ako mag-cellphone? Opo, pinapayagan ko na po kayo. Opo. Tay, thank you po. Happy birthday. Thank you. Basta, promise mo sa akin ha, gagamitin mo lang yung phone na yan sa mga pa-research ninyo. At saka pag yung tungkol dun sa mga sayaw, wag na wag mong gagamitin yan sa kalokohan, ha? Opo. Sige. Thank you. Ay, nako, ang tatay mo. Sobrang praning. Ang tagal-tagal ko nakumbinsi na responsable ka na at dalaga ka na, Nako. hindi ba? Talaga. Nakikinig ka. Oh, subukan mo na. Picture muna tayo. Kain ka lang, kakain ka ano, lang. Kaya mo na ubusin yung cake mo. Oh, may icing ka pa, oh. Oh. Oh, ayan, pwesto. Ayan, 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 ako, ayan. marunong na marunong. Uy, sanay na sanay, oh. Kahit di ako kasya. Happy birthday! Happy birthday!
May cellphone ka ba? Wala eh. Magkaroon ka lang. Okay na. Ang bigat mo, te. Nangano ka. Alam ko naman na dalaga na yung prinsesa natin, di ba? At saka sigurado, marami nang manliligaw. Oh, basta, anak, promise mo sa akin na yung mga manliligaw mo, wag dyan sa pa-text-text, ha? Kailangan, papuntahin mo dito, padalawin mo ng makilatis kung mabuti, ha? Pwede At, eto nga, hindi ka pwedeng magka-boyfriend hanggat hindi ka pa nagiging 18. Okay, maliwanag. Opo, maliwanag. Kala ko pwede na. Sayang! Tay, girlfriend. Joke! Joke lang. Nang gabing iyon, ipinahiwatig ni Daniel na buo ang tiwala niyang magiging responsable ang kanyang dalagang anak. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, hindi niya sukat akalain na ang regalo niyang gadget pa pala ang magiging sanhi ng kapahamakan ni Ivy. And the champion for this year's school dance competition is PhD Dancers! Thank you. Galing nyo. Wait guys, wait lang. May video ako dito. Gusto nyo panood? Wait lang. Ay, oo. Tingnan mo yung mukha, oh. Sabay-sabay lahat. Gusto niyo? Panood lahat. Sige na. Uy, Ivy. Ang galing sumayaw, ha? Congrats, ha? Ay, di congrats nga daw. Tingnan nga. Thank you. Good job. Granted. Thank you. Tapos muna, hinahanap na tayo nila, ma'am. Uy, Ivy, congrats ha. Ang galing-galing nyo. Thank you. Tara na. Siya mo na yun. Tsaka naman siya. Sorry ka. Sumanda ka naman. Sige nga ulit. Yan. Tagal mo kasi magpakita ng motibo eh. Tingnan mo tuloy, dinaunahan ko nung Casey na yun. Ivy, mas maganda, mas sexy, at mas magaling ka naman sumayaw dun sa babae yun, no? Ano naman kinalaman ng galing ko sa pagsayaw kay Francis? Naku, ikaw talaga. Palibhasa, lumaki kasi sa pagiging stricto ng tatay mo. Kaya lahat ng boys ngayon, ayaw nilang lumapit sa'yo. Sira. Mahal lang talaga ako ng tatay ko at alam ko pinoprotektahan niya lang ako. Eh ano na pala mo ngayon? Eh di no boyfriend since birth ka. Hello, Ivy, minsan ka na nga lang magka-crush. Tapos yung crush mo may gusto sa'yo, naunahan ka pa. Ano ba naman yan? Tsaka ba't di ka gumaya sa akin? Diba? Oo. A face so pretty and a body easy to get. Body easy to get. Ano yan? Pose! Pag nakita mo yung crush mo, gano'n ka. So, kailangan gano'n. Oo, kailangan gano'n. Tapos hanapin mo yung angle mo. Oo, Tapos, wait, gano'n. hi. Ano yung ganyan? Gano'n na. Nagpapakute ka? Siyempre, pa-cute, no? Ano bang gagawin mo pag nandiyan yung crush mo? Di bang pa-cute? Tatasan ko yung kamay ko. Tatay mo, tatay mo. Umuwi ka na. Kasi sinabi ko sa'yo, pag may gusto ka, go ka na para hindi ka tumandang dalaga. Okay? Oo naman, dinig ko pa. Sige, ingat. Sige pa, uwi na pa ako. Paano po? Istrikto daw kayo masyado. Mang Daniel, istrikto talaga. Opo, kasi po, babae talaga siya eh. Dapat Alagaan talaga. alagaan at ingatan. Dahil babae siya. Opo. Pero kamusta ba si Ivy bilang isang anak? Mapagmahal siya, Oo. maalalahanin sa amin. Siya nga. Kaya lang, mahilig siya tutok sa cellphone,
Tay, Anak. Mukhang ginabi ka na naman ang uwi kanina, ha? eh, tay. Pero kasi nga, di ba, nanalo kami dun sa dance contest. Tapos, after nun, meron na kasi kaming inter-school. Eh, so yun, syempre, kailangan namin mag-practice. Yun, matatagalan eh. So, pwede mo ba na, alam mo na, yung gabihin. Sige na. Sige na, tay. Practice lang naman yun eh. Sige na. Mamasahin ko kayo. Sige. Hindi, papayag na kayo. Sige na nga. Ikaw talaga, alam mo, huliin ang kiliti ko, ha? Total, alam ko naman na hilig mo yan, saka gusto mo. Sige, suportado na kita dyan. Talaga? Mhm. Salamat, tay. Oh. Sino naman tong unggoy na to? Ayan, tay. Ano lang yan? Friend request. Nako, friend request, ha? Alam ko na yung mga ganyan-ganyan, eh. Baka nakakalimutan mo, ha? Yung kasunduan natin. Hindi ka muna pwedeng mag-boyfriend hanggat hindi pa ako 18. Very good. Alam ko yan. Hindi ko yan makakalimutan, tay. Pinapaalala ko lang para sigurado. Alam ko naman yun. Pero hindi talaga. Promise. Promise, ha? Promise. O sige, tapusin mo na yung pag-aaral mo, ha? Pagkatapos matulog ka na, ha? Opo. Sige po. Sige. Yeah, I love you, Good tay. night. Love you too. Good night. Five, six, seven, eight. 1, 2, 4, 6, 7. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 7, 8. Okay? Kuha niyo na? Okay. Ano na sa atin? Sige, sige. Sinasabi ko na nga, eh. May bagong crush ka na naman, no? Siya nga yun. Hi, Ivy, right? And I'm Tintin, just in case you're asking. Kasi parang siya lang yung nakikita mo dito. Hi. Eric. Ivy. Si Eric ang dating lead dancer ng grupo na kinabibilangan ni Ivy. Siya ang inatasan ng kanilang advisor na magturo ng bagong choreography para sa kanilang inter-school competition. Isa ka daw sa pinakamagaling magsayaw dito, ah. Baka pwede mo na akong ipakita. Oo naman, dali na. Sige na, pakita mo na. Guys, game mo. Supportahan si Ivy. Oh. Dali na. Ivy! Ayos ka lang? Teka, di mo naman sinabi na ang gwapo-gwapo ng Eric, tas ang galing-galing pa sumayaw. Ivy. Pasensya ka na kanina. Sorry kung nabigla ka dun sa choreo. Okay lang yan. Hindi lang kasi ako sanay sa
sa ganung style. More on hip-hop kasi. Kung ganong style lang yung gusto nyo, eh, malabo ang pag-asa. Teka, anong walang pag-asa? Na manalo kami sa inter-school? Tayo. Kasama ako kasi ako yung bago niyong dance coach. Kaya kasama ako, kasali ako sa inyo. Kaya sana, magtulungan tayo. Magtiwala kayo sa akin. Tintin, right? Pwede ka munang bumalik sa taas kasi may kinasay na ako doon para ituro yung bagong choreo. Para makahabol ka. Okay, sige. Ivy, alam mo, bata ka pa lang. Nakikita na kita. Senior year ko yun eh. Hatid sundo ka pa nga ng tatay mo. Pero ngayon, dalaga-dalaga ka na. Mukhang pwede na. Pwede na na ano. Naligawan kita. Sige, balik na muna ako sa taas. Ivy, hindi ka pwede umalis. Alam mo naman na ikaw yung pinakamagaling sa grupo tapos aalis ka. Si tatay kasi, galit na siya kapag masyado tayong ginagabi. Practice. Eh, paano naman si Eric? Alam mo, lakas-lakas ng kutob ko na siya na talaga. Paano yun? Parang hindi naman nililigaw sa akin. Diyos ko naman, doon na rin pupunta yun eh. Ay, Mukhang seryoso yung usapan niya. Ay, nako. Alam mo kasi, Eric, no ID, no entry sa puso ng best friend ko eh. Tatay kasi nito eh, medyo stricto, so... Tatay lang pala eh. Dali lang yun. Magaling ako manligaw ng mga tatay. So, Ivy, kailan ba ako pwede makita ng ligaw sa'yo? nako, mga 2 taon pa. Kasi yun yung sabi sa akin ng tatay ko, kailangan 18 na ako. 2 taon? Tagal naman nun. Pero pwede ngayon, ha? Tin, Ivy, may nakalimutan nga palang gawin doon. Babalikan na lang kita mamaya, ah. Uy, tsaka na lang muna, ha? Hindi, bye! Tintin, teka, huwag mo ko iwan dito, hoy! huwag mo na isipin yun. Dito naman ako eh. Teka lang, so wala pa nang ligaw sa'yo? Kahit isa? Sige, kailangan. Alam mo, Ivy, ang dami mong namimiss na masasarap na bagay. At kapag sinagot mo, ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kasarap ang magkaroon ng Teka, papasagot. Bakit naniligaw ka na ba? Oo. Ivy, meron ng social media. So, pwede naman ligaw. Gamit yun. At meron naman iba na nagiging mag-boyfriend kahit di pa sila nakikita. Ganon? Ayoko naman ng ganon, no? Ayaw mo lang? So, anong gusto mo? Ganito. Ilang beses din namang iniwasan ni Ivy si Eric, pero hindi siya tinigilan nito. Nagtiyaga itong manligaw sa dalaga. Sa kabila ng takot ni Ivy sa kanyang ama, unti-unti na ring nahulog ang loob nito kay Eric. Hanggang sa
Ang galing mo talaga sumayaw. Magaling din ako sa ibang bagay. Anong bagay naman yun? Gusto mo malaman? Sagutin mo muna ako. Para makita mo. Ang alin? Yung mga bagay na gusto ko ipakita sa'yo. Pasensya ka na, Eric. Wala kasi akong alam sa mga ganyang bagay eh. Alam mo? Nung una kitang makita, sobra akong gandang-ganda sa'yo. Tapos nung nakilala pa kita, nalaman ko kung gaano ka kabait. Yun yung mga dahilan kung bakit kita mahal. Kaya please, sagutin mo na naman ako. Eric, nakita ko naman kung gaano ka nagtiyaga. Tsaka tama si Tintin eh. Bihira lang na magkagusto sa akin yung taong gusto ko. Kaya baka maunahan pa ako. Kaya... Oo. Sinasagot na kita, Eric. Talaga? Sige, bahala ka. Siguro kaya ayaw mo. Kasi hindi mo naman talaga ako mahal. Eric. Nakita ko naman talaga kung paano ka nagtiyaga. Tsaka totoo yun, mahal kita. Pero... pinahalagahan ko kasi yung pangako ko sa mga magulang ko. Pero totoo yun. Maniwala ka sa akin. Mahal kita, Eric. Mula ng araw na hindi pinagbigyan ni Ivy ang kahilingan ni Eric, kapansin-pansin na ang biglang panlalamig ng binata kay Ivy. Hindi na ito nagte-text at hindi na siya pinapansin tuwing practice nila sa sayaw. Bagay na labis ikinalungkot ni Ivy dahil napamahal na rin sa kanya si Eric. Kinakailangan ka pang tawagin para kumain. Hindi ka raw pumapasok sa school. Ano, may problema ka ba? Tay, pakain mo muna yung bata. Mamaya mo na pagalitan. Hindi ko naman pinagagalitan eh. Iba yung pinagagalitan sa dinidisiplina. Kaya lumalaki yung ulo niyan eh. Dahil kinukonsinti mo. Hindi naman sa ganon. Kaya lang minsan kailangan naman natin maging maluwag. Malaki na si Ivy. Hayaan nating maghanap naman siya ng solusyon sa kanyang problema. Ganon din naman tayo, di ba, noon? Pero pamilya tayo. Ang problema ng isa, problema ng lahat. At nasisigurado ko sa'yo, lalaki ang problema niya. Ano, hintayin pa ba natin lumaki ang problema niyan bago tayo makialam?
Sige, kain ka na. Okay guys, formation tayo. May tuturo akong bagong step. Yung mga madalas umabsent sa practice, huwag na munang sumali. Para malaman nila kung ano nangyayari sa mga taong hindi marunong magbigay. Ha? Okay. O, partners muna tayo. Okay, tinuro ko 1, 8 lapit, tapos 4 kagsikutan. Okay, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos yung tinuro ko sa inyo. 1, 2, 3, 4. Ivy! Ivy! Ivy, teka lang. Ivy naman. Usapin mo naman ako. Ano naman sana ako dami dun sa tampuan ni Eric. Bakit? Eh, di ba gusto mo naman siya makapartner? Kaya okay lang yun, nangyari na. Ivy naman, syempre, ginagawa lang ni Eric yun para pagselosin ka. Tsaka hindi sana yun na pinapahirapan ng mga babae, kaya ganun yun. Eh, ibahin niya ako. Hindi naman ako yung tinaguyod ng mga magulang ko para lang makuha niya ng ganun-ganun lang. O sige, ganito na lang. Sasabihin ko sa kanya lahat ng mga sinabi mo sa akin para magkabati na kayo. Ano, oo na ah? Pumapayag ka na ah? May kipag-usap ka na sa kanya. Oh, lata, oo na yun. In love ka, no? Ah, sige, ganito na lang. Para hindi ka na malungkot, gagawa ko ng paraan para magkausap na ulit kayo. Diba? Para masaya ka na. Tsaka para hindi ka na magtampo sa akin. Alam mo namang ayaw ko magtatampo tayo eh. Ha? Pagkalipas ng ilang araw, sa takot na baka tuluyan na siyang layuan ni Eric, pumayag si Ivy na dalawin ito sa kanyang tirahan. Hindi niya batid na may masama na palang balak si Eric sa kanya. Nagpaparelax lang ako. Uwi kasi ng probinsya yung mga magulang ko eh. Swerte naman natin. Solong-solo natin yung bahay. Eric, parang lasing ka na yata eh. Gusto mo ba sa ibang araw na lang tayo mag-usap? Ayan ka na naman eh. Umaarte ka na naman. Hindi pa nga tayo nagsisimula. Gusto mo nang hulay. Akala ko ba mahal mo ako? Oo nga, mahal kita, Eric. Ganun pala yun. Parang malalaman mo na mahal mo yung isang tao kapag alam mong mawawala na siya sa'yo. Alam mo naman pala eh. So, papayag na sa gusto ka. Eric, sabi ng tatay ko, Tatay. Tatay. Puro ka naman tatay. Ano ka ba niya? Diskusing manika. Dalaga ka na. May sarili ka ng pag-iisip. Hindi niya pag-aari ang katawan mo. Kaya pwede mong gawin kahit anong gusto mo dyan. Di ba matalino ka? Dapat alam mo na yun. Akala ko ba okay lang sa'yo na halikan kita? sorry. Sorry. Ano ka naman sorry? Gawin mo na lang. Parang sayo lang to. Sumabay ka na lang sa galaw ng katawan ko. Alam ko na. Kailangan mo ng pampalakas ng loob.
Isang shot lang. Promise marirelax ka. Sige na. Salam. Di ba sabi ko sa'yo, marirelax ka. Ayoko na. Sakit na yung ulo ko, Eric. Sige. Magpahinga ka muna dyan. Higa ka muna. Eric, ano ginawa mo sa akin? Ginawa ko. Ang sabihin mo, ginawa natin. Bigay na bigay ka pa nga eh. Okay lang yan. First time mo kasi. Pero huwag ka mag-alala. Kasi hahanap-hanapin mo yan. Hanap-hanapin mo ako. Ang iya ka? Anong ginawa mo sa akin? Walang iya ka. Napaka-walang iya mo. Ang arte mo kasi! Bibigay ka rin naman pala. Sige na. Mag-ayos ka na at baka abutan ka pa ng nanay at tatay ko dito. Pinapalaan kita. Huwag na huwag ka magsusumbong kahit kanino.
Saan ka ba, Ivy? Ito na po yung bayad. Diyos ko, bata ka. Ano bang ginawa mo, ha? Mabuti hindi nalaman ng tatay mo na hindi ka dito natulog. Abay, paalis na ako para hanapin ka eh. Sorry po, hindi po ako nakapag-text. Inumaga ko kasi yung practice namin kasi may mga binago po kami. Sorry po, Nay. Mula noon, pinilit ni Ivy na iwasan si Eric. Nagbaka sakali itong malilimutan niya ang karumal-dumal na ginawa nito sa kanya ng gabing iyon. Ivy! Ivy, ba't ka ba nagmamadali? Di ba may practice pa tayo? Sabi ni Eric, okay na daw kayo. Ikaw na ulit yung partner niya. Hindi! Kayo na lang yung mag-practice doon. Hindi na ako pinayagan ng tatay ko. Eh di ako mismo magsasabi kay Mang Daniel. Hindi mo ba naintindihan ang sabi ko? Hindi, ayoko na. Sana matagal ko nang sinabi na ayoko na. Hindi, sana walang nangyari dyan. Sana umalis na ako dyan sa dance troupe na yan. Ivy, sabihin mo sa akin yung totoo. Best friend mo ako. May nangyari ba sa inyo ni Eric? Ha? Ayun. Ayun yung babaeng iwas ng iwas pagkatapos niyang makuha lahat ng gusto niya sa akin. Ivy, gabi ka. Pagkatapos mo makuha lahat ng gusto mo sa akin, ayaw mo na ako makita. Ivy! Ivy! Eric, wag. Bitawan mo ko, Eric. Eric, bitawan mo ko. Eric. Bitawan mo ko. Eric. Eric, please. Tay, tulungan mo ko. Parang awa mo na. Itigil mo na to, Eric. Anak, ang tatay to, mag-usap tayo. Eric, please. Buksan mo tong pinto. Tay, tulungan Anak. mo ko. Parang awa mo na. Itigil mo na to, Eric. Ano yan naririnig ko? Buksan mo tong pinto. Eric, bitawan mo Ano ko. yan naririnig ko? Eric. Buksan mo tong pinto. Ivy! Ivy, anak. Ano ba nangyayari, ha? Ano yung nangyayari sa'yo talaga? Ikaw ba yung boses na nagmamakaawa? Hindi po. Ano? May acting class po kasi kami sa school ngayon. Pina-practice ko lang po na may humahabol sa akin na magnanakaw. Oy, Ivy. Huwag mo kong pinaglululoko, ha? Tatay mo ko. Magmula nung bata ka pa, palagi ko yan tinuturo sa'yo na huwag kang magsisinungaling. Kaya ngayon, sabihin mo sa akin kung anong totoong nangyari. Na anak, sabihin mo na yung totoo.
Kasi nakipag-boyfriend po ako. Tinago ko po sa inyo kasi alam ko hindi niyo po papayagan. Pero tayo, maniwala po kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin. Ginawa ko ang lahat. Para makaiwas, para umiwas sa kanya. Ginawa ko po lahat. Kaso nga lang, hindi may nangyari. Pero mahal ko na po kasi si Eric eh. Kaya ano? Kaya hinayaan mo may mangyari sa inyo? Ganun ba? Ano? Sabihin mo sa akin, pinilit ka ba niya? Ha? May nangyari na sa inyo? Ganon? Pambihira naman kayo. Anong magagawa ng paghinahon ko? Doon sa puring na wala sa anak ko. May magagawa ba yon? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Yan na ang kinakatakot ko. Yung mga lecheng mga phones na yan. Yung mga gadgets na yan. Diyan nyo nakukuha yung mga tukso na yan eh. Yung mga kalokohan ninyo. Tingnan mo nangyari sa'yo ngayon. Tingnan mo! Ivy, umuwi na tayo. Sige na, please, umuwi na tayo. Teka, bakit? Ano ba nangyari, ha? Basta, tara, umuwi na tayo. Uy, Sige na, umuwi na Ivy, ang ganda ng video mo ah. Anong video yung sinasabi niya? Ivy, kasi si Eric eh. Nakunan niya yung nangyari sa inyo, tapos pinagkakalat niya dito sa campus, kaya lahat tuloy sila ngayon pinapanood. Kaya tara, umuwi na tayo, please. Tara, umuwi na. Eric, wag. Bitawan mo ko, Eric. Eric, bitawan mo ko. Eric. Bitawan mo ko. Eric, please. Tay, tulungan mo ko. Parang awa mo na. Itigil mo na to, Eric. Tay. Ah! Ayop ka! Papatayin kita! Ayop ka! Papatayin kita! Dahil sa payo ng isa nilang kilalang abogado, pinatingnan ni Eloisa si Ivy sa medico legal. Bagamat ilang araw na ang nagdaan mula nang mangyari ang krimen, naroon pa rin ang ilang lacerations sa sexual organ ni Ivy. Isang malakas na ebidensya na si Ivy nga ay inabuso at ginahasa ng sarili nitong boyfriend. Kanina pa po nasa kwarto eh. Para nga pong iyak ng iyak.
Nabasa ko na yung text ng boyfriend mo. Vincent, pumasok ka muna sa kwarto. Sige po. Napanood ko na din yung video. Tay, patawarin niyo ako. Hindi ko yung sinasadya. Sorry. Tay, sorry. Sorry mo. Sorry. 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 Hindi ko pa yung sinasadya. Papakulong natin siya. Kahit na maubos ang pera natin, hindi ako papayag na hindi siya mabulok sa bilanggo. Wala kang kasalanan, anak. Alam ko yun. Ikaw ang biktima dito. Kaya patawarin mo rin sana ako kung ano man ang nagawa ko. Yung mga bilin ko sa'yo, makakalimutan na. Dalawin mo ko. Kayo. Kaya na bahala kay tatay, ha? Huwag niyo siyang bibigyan ng sakit ng ulo. Ha? Pag nga. Balik ka pa agad, ha? Ay, wag po sa namin. Aminin ko, ha? Babalik kayo, te, ha? Ay, ayoko umalis. Mamimiss ko kayo, tsaka diba gusto niyo kompleto tayo. Mahal na mahal kita, anak. Pero ayokong guluhin ka pa ng hayop na lalaking yun. Ayokong pagbantaan niya ang buhay mo. Higit sa lahat, ayokong saktan ka pa niya ulit. Huwag kang mag-alala, pansamantala lang to. Kakasama-sama rin tayo ulit. Sige na, baka gabihin pa kayo. Mag-iingat kayo. Nagsampa sila ng mga kasong rape at violation of anti-voyeurism law laban kay Eric Sabido. Samantala, minabuti ni Daniel na ilayo muna si Ivy para hindi na ito maiskandalo pa at para unti-unti niyang makalimutan ang madilim niyang karanasan sa kamay ng kanyang boyfriend. Pagkalabas ng warrant of arrest, agad namang umaksyon ang kapulisan para hulihin ang suspect. Eric Sabido! May warrant of arrest kami sa'yo. Lumabas ka dyan!
Tignan nyo! Tignan mo sa kwarto! Tigil! Ayop ka! Sir, tama na! Sir! Mamaya, papatayin kita. Sir, tama na, sir! Tama na po! Walang hiya mo. Mabubulok ko ngayon sa bilangguan. Tama na, sir! Okay, labas na yan! Inag niya po ako sa isang sulat. Tapos, sabi niya sa akin, Tama na po! walang iyak ko, walang iyak ko, Tama na, ma'am. iyak ko. Akala mo ba makakalabas ka pa dito? Sinisigurado ko sa'yo na mabubulo ka na dito. At sana, araw-araw ka rin gahasain ng kapwa mo preso. Nang maramdaman mo rin yung sakit na ginawa mo sa anak ko. Pagkatapos nun, pakukulang ko rin ng video para magkaroon ka rin ng skandal. Padadala ko rin sa mga magulang mo. Alam mo, hindi pa sapat yun eh. Dahil hindi lang dignidad ng anak kong sinira mo. Sinira mo pati ang pamilya namin. Pati ang lahat ng pinangarap ko para sa anak ko. Sinira mo. Alam mo bang 16 na taon? 16 na taon ko siyang inaruga. Iningatan. Pagkatapos sa isang iglap, sisirain mo lang lahat ng yun. Dahil sa kababuyan mo! Alam mo, hayop ka. Hindi, mas masahol ka pa sa hayop. Kaya tama lang na nandito ka. Hanggang sa mabulok ka dito at mamatay at sunugin ang kaluluwa mo sa impyerno. Sige na, pasok niyo na yan. Sorry po. Kung ano man yung mga naging pagkukulang ko, sana mapatawad mo ako, ha? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, baby ko. Sorry po. Sorry. Basta kahit na anong mangyari, hindi ka pababayaan ng tatay, ha? Mahal na mahal kita.
Kamusta si Ivy? Ngayon po, pinatuloy niya ang pag-aaral niya. Pag-aaral niya. Nag-ano naman siya, nagsisisi naman siya sa ginawa niya. Oo. Humingi naman siya ng paumanhin sa amin na hindi na niya uulitin pa ang ganun Sana nangyari sa sinunod niya kanya. lang kami. Dapat siya sana po, Papa, Mama, sinunod po kayo. Nagsisisi siya. Ayun. Nagsisisi naman siya. Nagsisisi siya. Pero ano naman kaya ang mga pwede ninyong maipayo sa mga magulang natin? Kailangan papayuhan natin sila ng maayos. Tapos, hindi tayo masyadong stricto sa kanila para kung anong mga problema nila, pwede Masabi. nilang masabi sa atin. Ayun. Kayo, Mang Daniel, Sa mga magulang, dapat subaybayan nila yung kanilang mga anak para malaman nila kung anong araw-araw, oras, anong ginagawa. alam ko, napakasakit, no? Napakahirap niyan na sabihin sa inyo na kalimutan. Pero siguro, hindi naman kalabisan sabihin na ang dapat na manaig pa rin ay ang pagmamahalan sa pamilya. Kahit na merong problemang dinaanan na ganyang kabigat, ang dulo pa rin ang pagmamahalan ng magulang at anak. Maraming salamat po sa inyo, Daniel. Thank you so much. Maraming Salamat salamat. din po. Thank you, thank you. Kadalasan, ang sobrang pagdidisiplina ay madalas na ugat ng pagrebelde ng ating mga anak. Bagamat magandang layunin ng mga magulang, ang masaklap ay tuwing atin silang inihigpitan. Mas lalo naman silang kumakawala at nagwawala. Lalo na kung sila ay atin ding pisikal na sinasaktan. Wala namang kursong nagtuturo sa atin ng eksaktong paraan para malayo sa kapahamakan ang ating mga anak. Pero pinakamahalaga na siguro ang pagkakaroon ng sapat, malinaw, at hindi napuputol na komunikasyon sa pagitan ng magulang at anak. At ang walang sawang pagpapadama na mahal natin ang bawat isa sa kanila. Ngayon, bukas, at magpakailanman.